Yung ganito kasarap na patatim mga sir, ayan, pwedeng pang tinda sa ating mga kantin, karinderya at iba pa syempre ganitong diskarte kagaya niyan na talaga namang napakasarap pagka ganitong sistema na pagluluto. Una-una meron tayong 2 kilong pata nakachop na. So real talk lang po tayo, meron tayong pata na binili frozen po to. Ito po yung mga imported na pata. Syempre dahil sa sobrang mahal ng baboy ngayon, alam nga bibili ka ng price. Syempre wala kang tutubuin pagka ito ay pang tinda sa iyong mga karinderya syempre. Una-una pakuluan lang natin sa may kumukulong tubig, may kasamang laurel at asin para matanggal yung kanyang kung ano-ano mayroon man siya dahil siyempre frozen nga siya at siyempre tsaka natin ilagay ngayon at igisa natin ngayon sa sibuyas at bawang mga sir. Siyempre maraming bawang, mas masarap. Yan, gisa-gisa lang po natin yung ating pata na may kasamang muto-muto. At pag nagisa na po natin, mag-additional po tayo rito ng siguro mga 1/2 cup ng soy sauce. Ayan. Yan, maraming paminta para masarap. 2 kutsarang punong-puno na white sugar or brown sugar, seasoning. Isang pirasong pork cubes, siyempre betchin. Ay, lagyan na po natin ng tubig para po siya ay lumambot na. Kalambutin na po natin yung ating pata. Optional, suka siguro mga 1 kutsara. At syempre leeks. Ayan, meron tayong pineapple slice at kanyang juice. Sama na rin po natin. So ayan lang natin siguro, lutuin natin siguro mga 40 minutes. Ayan, optional, naglagay tayo rito ng hot sauce. At syempre yung pinakatatak nga pala ng patatim, dapat meron tayong star anise or sangki. Ayan. So ayan, pagkalipas nga ng kulang-kulang 40 minutes, ayan, medyo malambot na po yung ating pata. At syempre para medyo malapot-lapot yung ating sauce, pwede tayong mag-additional rito ng konting cornstarch para lumapot ang ating patatim. Optional naman po yan. Kung gusto niyo po na walang sauce, konti lang at kusay siyang palaputin, pwede naman. Pero kung pang tinda, imposibleng walang sauce. Dapat po mas-sauce ang ating tindang patatim para po may maibigay po tayo sa ating mga customer. Ayan, kagaya niyan, sobrang lambot na po, napakasarap, napakabango ng ganitong recipe mga sir, mga ma'am. So ganyan lang po kadali, kasimple magluto ng patatim na pwedeng pang karinderya, pang kantin at iba pa. Ayan. Pero guys, sa mga nagtatanong nga pala doon sa ating Chinese wok, ayan, ilalagay na lang po natin sa comment section. Salamat! Tara mga boss, at kumain tayo ng paksiw na tuna. Ayan, napakasarap. Lalong-lalo na pag medyo umuulan-ulan ang panahon. Ito yung pinaka-the best sa maulan na panahon, yung paksiw mga idol. So ayan, mayroon tayong medyo baby tuna, medyo maliit na tuna, kaya lang 2 kilo ang isang mga idol. Medyo malaki na rin, 2 kilo pa naman yung isa. So chinap-chop lang po natin ng paganyan kasi nakakasawa naman yung puro palapad na lang yung pagchachop. So ayan, meron tayong bawang, pinaksiw natin mga idol. Ayan, siyempre hinugasan natin na maigi yan, kasama yung bituka, sariwa eh. Maraming sibuyas mga boss. I-pile lang natin. Ayan, sibuyas ulit. Ayan, siling labuyo. Maraming luya. Siling panigang. Magic sarap. Ayan, paminta mga boss. Asin. Tubig mga idol, damihan natin. At siyempre yung suka. Sukang tuba po yung gamit natin rito. Ayan, damihan natin ng suka. Daming sabaw mga idol. So ang gagawin natin rito, patuyuan natin. Pag tuyo na, ibig sabihin luto na. So lagyan natin ng aluminum foil para talagang kulub na kulub siya. At lutuin lang natin ng mga 1 oras mahigit hanggang sa matuyo yung kanyang sabaw. Pinatuyo na paksiw yan mga boss. Ayan, pagkalipas nga ng mahigit 1 oras, dahan-dahan lang yung apoy pagluluto natin. So ayan, medyo tuyong-tuyo na nga siya, medyo nagtutong siya ng konti. Ayan mga boss, luto na with matching mainit na kanin, yung bagong luto. Ayan, napakasarap. At syempre, lalo-lalo na pag tag-ulan. Ayan, at syempre yung ating sausawan na maraming sili, maraming kalamansi. Ayos na mga boss. Ayan, sa mga nagtatanong nga pala dito sa kawali na ginamit natin, stainless wok, nasa comment section lang po. Yung ganito kasarap at kalutong na crispy liig na pwedeng pang negosyo sa kanto mga sir, tara luto tayo ng crispy liig na crispy at syempre dapat lutong-luto ang pinakaloob-looban nito. Ayan, meron tayong 3/4 na liig or 750 grams. So tinanggalan lang po natin ang butol or yung lalamunan, syempre nakakadiri yan syempre. So dahil wala tayong kalamansi, ang ginawa natin rito meron tayong limon. Limon yung piniga natin, syempre seasoning, maraming paminta, mas masarap. Ayan, templada. Kunting asin, iodized salt. Mayroon tayong garlic powder, mga idol, naglagay tayo. Ayan, dagdag pa tayo ng kunting iodized salt. Siyempre, bitsin, pampalasa. So, lamasin lang natin, marinate lang natin siguro ng mga kalating oras, pwede na. So, i-prepare na natin yung ating cornstarch. Yes, cornstarch po ang gamit natin rito. Wala pong halong harina dahil ito po ay talagang legit na siyang nagpapalutong. Pagka purong cornstarch lang po ang ilalagay natin. So, yan, siyempre, i-deep fry po natin sa ating kumukulong mantika, ang ating crispy liig. So, pag medyo lumutang na, so ang gawin natin rito, i-half cook lang po natin. At i-rest lang natin siguro ng mga 30 minutes, papahingain natin. So ayan, pagkatapos natin pahingain, palamigin. So ayan, nire-crispy ulit natin. Ayan, niluto natin ulit. At syempre yan, para maluto na ating itsalat. Para crispy ang ating crispy liig na pwedeng pang negosyo sa kanto. Ayan, at luto na po ang ating crispy liig mga idol. Ayan, napakasarap po ng ganitong ulam, pampulutan. Syempre pagkaliig, alam naman natin na medyo malasa. At syempre dahil Pilipino tayo, sanay tayo sa tuyo, kalamansi, na sausawan, ayos na mga sir. So kung may ketchup tayo, pwede na. Ayan, so ganyan lang kasimple kadali magluto ng super crispy liig na syempre luto pati hanggang sa ilalim. Ayan, salamat.